Magandang umaga, narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak. Inaprubahan ng Senate Court ang 72 araw na paglilitis sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Batay sa pre-trial order na inilabas kagabi, 62 days ang nakalaan para sa prosekusyon at 30 days para sa depensa. Maghaharap ang prosekusyon ng 57 testigo habang 45 naman sa depensa. Nasa 17 testigo ang common witness na magkabilang kampo. Mula July 6 hanggang 27 sisimula ang paglilitis ng alas 2 ng hapon tuwing Lunes, Martes at Miyerkules. Sa mga susunod na paglilitis, magsisimula naman ng alas 3 ng hapon tuwing Martes, Miyerkules at Huwebes hanggang matapos. Samantala, bumangga sa kasalubong na minivan ang isang SUV na ikinasugat ng 7 tao sa Davao City. Alamin natin ang detalye mula kay Noreen Igonia. Noreen. Sa disgrasya ang sinakyan nilang SUV at minivan sa Sitio Pagan Grande, Tamugan, Marilog District, Davao City, alas 6 ng gabi nitong Linggo, Hunyo 28. Ayon sa investigasyon ng mga otoridad, parehong binabaybay ng dalawang sasakyan ang Davao Bukidnon Road. Mula sa Bukidnon ang SUV papuntang Davao City, habang ang minivan naman ay mula sa kasalungat na direksyon. Ngunit nang paakyat na sa mataas na bahagi ng kalsada ang minivan at pababa naman ang SUV, biglang nawalan ng kontrol ang driver nito kaya bumangga sa kasalubong na minivan. Sakay sa minivan ang 3 katao kasama na ang driver na pawang sugatan, habang 6 naman ang lula ng SUV kung saan 4 sa kanila ang nagtamo rin ng sugat. Agad naman silang nirespondehan ng taga-barangay at dinala sa pagamutan ang mga sugatang biktima. Sa ngayon ay nasa kustodiyan na ng mga otoridad ang driver ng SUV na posibleng mahaharap sa kaso. Mula sa Davao, Noreen Igonia ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Maraming salamat, Noreen Igonia. Samantala, balikan natin ang ulat ni Lastor Aler. Lastor. Naomi, sa kabila ng pagbuhos ng malakas na ulan ngayong umaga, tuloy pa rin ang pagpunta ng ilang individual sa Liwasang Bonifacio sa Maynila. Mag-aalauna pa lang ng madaling araw ay nagsisidatingan na ang ilang mga individual kung saan naglatag na ang iilan ng panlatag at dito na nagpalipas ng magdamaga. Ayon sa MPD, humigit kumulang 300 katao na ang nagtungo dito sa Liwasang Bonifacio as of 8 AM. Dahil isa sa mga Freedom Park ng Maynila, ang Liwasang Bonifacio, maaari ditong magsagawa ng kilos protesta nang hindi na kinakailangan pang humingi ng permit mula sa City Hall. Bukod pa rito, pinapayagan din ng mga individual na magpalipas ng magdamag dito. Handa rin ang pulisya na umasiste para sa pagpapanatili ng seguridad at kapayapaan sa lugar. Sa ngayon ay wala pa tayong impormasyon kung sinong grupo o anong grupo ang magsasagawa ng programa dito ngayong umaga. Samantala, hindi na madaanan ng mga motorista ang eastbound at westbound lane ng EDSA White Plains ngayong umaga. Kasunod pa rin ito ng isinasagawang programa doon. Pasado alas 5 ng umaga nang isarado kasi ang parehong linya ng nabanggit na kalsada. Madaling araw din kasi nang magsidatingan sa White Plains ang ilang miyembro ng Iglesia ni Cristo. Ang kanilang panawagan o ang panawagan ng pamunuan ng Iglesia ni Cristo ay ang magkaroon ng transparency, accountability, hustisya at kapayapaan sa nangyaring katiwalian sa gobyerno. Ayon sa QCPD, as of 8 AM, tinatayang nasa humigit kumulang 8,000 katao na ang kasalukuyang nagtungo sa EDSA People Power Monument para makiisa sa naturang programa. Bunsod nito, nakararanas ng mabigat na daloy ng trapiko ang northbound lane ng EDSA dahil sa mataas na volume ng tao. Yan ang munang latest dito sa Liwasang Bonifacio. Balik sa iyo, Naomi. Maraming salamat, Lastor Aler. Samantala, makakaranas sa mga pag-ulan na malaking bahagi ng Luzon ang bunsod ng namumuong sama ng panahon sa loob ng Philippine Area of Responsibility ngayong araw. Ayon sa Pag-asa, huling namataan ang low pressure area alas 3 sa madaling araw sa baybayin ng San Pascual, Masbate. May tsansa itong maging isang bagyo at papangalanang Henry. Kung maging ganap na bagyo, posibleng itaas ang wind signal number 1 sa ilang bahagi ng Southern Luzon at Visayas. Kalat-kalat na pag-ulan ang mararanasan sa Metro Manila, Calabarzon, Bicol Region, Mindoro, Romblon at Marinduque dahil sa LPA. Habagat naman ang magdadala ng kalat-kalat na pag-ulan sa Palawan, habang localized thunderstorms ang magdudulot ng pulo-pulong pag-ulan sa nalalabing bahagi ng bansa sa hapon o gabi. At yan ang mga balitang nakalap ng inyong PRTV Newsbreak. Live kami sa free-to-air Beam Channel 31, Signal Channel 31 at sa YouTube. Tumutok din sa aming social media accounts sa Instagram, Facebook at TikTok sa PRTV Prime Media. Ako po si Naomi Tiburcio. Magandang umaga.